Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Esther, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 6. Ito ang nakasaad. Lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes, subalit patuloy pa rin nitong naaalala si Basti, ang ginuto at ang utos na nila Daniel laban dito. Kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga, kamahalan. Pumili kayo ng matauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Pagkatiwalaan ninyo sila kay Higay, ang yunukong na mamahala sa harem ng hari, at bigyan ninyo siya ng pampagandang kailangan nila. Ang maibigan ng hari ay siyang ipapalit kay Basti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganun nga ang kanyang ginawa. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simi na anak naman ni Kis. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama si Haring Jeconias ng Judah. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Esther, Kabanata 2, talata 7 hanggang 9. Si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan ni Esther. Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampun na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipo sa palasyo sa pamahala ni Hegay na tagapangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegay, kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 patulong na babae. Puri po ang Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang kanyang babasahin niya mula sa libro ng Esther, chapter 2, verses 10 to 12. Hindi sinabi ni Esther kung anong lahi o sambahayan siya kabilang, dahil pinagbilinan siya ni Mordecai na huwag itong sabihin. Araw-araw namang dumaraan si Mordecai malapit sa bakura ng bahay na tinitirahan ng mga dalaga para malaman ang kalagayan ni Esther at kung ano na ang mga nangyayari sa kanya. Bago humarap ang isang babae kay Haring Asuero, kinakailangang matapos niya ang 1 taon ng pagpapaganda sa unang 6 na buwan. Magpapahid siya ng langis ng mira sa katawan at sa susunod na 6 na buwan, magpapahid naman ng mga pabango at iba pang pampaganda. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Aklat ng Esther, chapter 2, verse 13 to 15. At bago siya pumunta sa hari, bibigyan siya ng anumang damit at alahas na gusto niyang isuot para sa pagharap sa hari. Pupunta siya sa hari pagsapit ng gabi at kinabukasan, dadalhin siya sa tirahan ng mga asawa ng hari na pinamamahalaan ni Saasgas, na isa sa mga pinunong mataas ang katungkulan. Siya ang namamahala sa mga asawa ng hari. Walang sino man sa kanila ang makakabalik sa hari, maliban lang kung magustuhan siya at ipatawag ng hari. Nang dumating ang araw na si Esther, anak ni Abihail, na tiyuhin ni Mordecai, na umampon sa kanya, ang haharap sa hari, wala siyang hiniling na iba, maliban sa ipinayo ni Hegay, ang yunukong nangangasiwa sa mga babae. Ganoon na lang ang paghanga at pagpuri ng mga nakakita sa kanya. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther, chapter 2, verses 16 to 19. Noon ay 12 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Haring Xerxes.
Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito bilang reyna. Nagdaos ng isang malaking handaan ang hari upang ipagdiwang ang kanilang kasal ni Esther at inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, ipinag-utos din ng hari na bawasan ang buwis ng mga mamamayan sa buong kaharian. Samantala, si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa pagpapatuloy na ipinapagkalupta sa atin. Ito ay isang katagumpayan sa ating buhay na tayo po ay nakapagpatuloy sa ating ginagawang pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Esther chapter 2 at ang ating pong babasahin ay 20 to 23. Sabi po dito, si Esther ay hindi pa rin naghayag ng kanyang pinagmulan bilang utos ni Mordecai. Si Mordecai naman ay lagi nasa pintuan ng palasyo sa panahong iyon. Nadiskubre ni Mordecai ang masamang balak ng dalawang bantay, si Bigtan at Teres, na pagtatangkang patayin ng hari. Ipinalam ito ni Mordecai kay Reyna Esther at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Nang siya sa atin, totoo nga at ang dalawang bantay ay pinatay. Ang pangyayaring ito ay naisulat sa kasaysayan sa harap ng hari. So dito po natin makikita yung bilin ni Mordecai kay Esther. Ito po ay kanyang sinunod at hindi po nagmadali si Esther na ibunyag yung kanyang pinagmulan sapagkat binilin nga po ni Mordecai na huwag sabihin na siya isang Hudyo. At ito po yung makita natin dito yung kahalagahan ng pagsunod doon sa payo ng tamang tao doon sa ating buhay. At dito yung hindi pag-amin ni Esther doon sa kanyang pagkakilanlan ay bahagi po ito ng plano ng Diyos sa tamang oras sapagkat may mga bagay po na mas mabuting ipagpaliban o itago po muna hanggang sa kalooban ng Diyos yung maghayag po nito. At si Mordecai ay laging nasa pintuan ng palasyo at dahil po dito ay nalaman niya yung masamang balak ng dalawang bantay. At dito natin nakita na si Mordecai ay talaga pong alerto. At yung kanyang katapatan ay nagligtas po ito sa buhay ng hari. So purihin po ang Panginoon sa mga aral na natutunan natin sa araw nito. And God bless everyone.